Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ninyo, Lover's Energy. Ayan, so maaaring meron ditong bagong love and romantic relationship na mabubuo between you and another person. Kung kayo ay single, lalong-lalo na. Okay? Kung nasa relationship naman kayo, nasa existing relationship kayo, maybe this is the time that you're going to settle down na. Maaaring mag-aasawa na kayo, magsasama na kayo sa isang bubong, magsisimula na kayo ng pamilya ninyo, or maybe magpapakasal na ang iba sa inyo dito. So, good luck to you. What else? We have 10 of Wands. 10 represents endings and beginnings, no? Kaya maaring meron kayong mga bagong sisimulan dito na chapter sa buhay ninyo. Tapos na kayo doon sa pagbitbit ng inyong mga burden, no? Emotional burden man yan, physical burden man yan, overload man yan sa mga trabaho ninyo, whatever it is, no, na talagang bigat na kayo, you're going to put an end to that. Maglalakas ng loob na kayo ngayon na tapusin na ang sitwasyon na yan. You are moving forward with your life. Gusto niyo naman na bigyan ng pagkakataon ng sarili ninyo na ma-enjoy naman ninyo ang buhay ninyo, no? Kaya maaring mag-quit kayo, ang iba sa inyo dito, no? Maaring mag-quit kayo sa trabaho kung talagang hindi nyo na to kaya, or maaring hihingi na kayo ng tulong dito sa boss ninyo, sa katrabaho ninyo, or kung sa pamilya man ito, maaring hihingi din kayo ng tulong or support from other family members, no? So, mag-iisip na kayo ngayon dito na alagaan naman ninyo ang inyong sarili. Bigyan nyo naman ng oras ang inyong sarili. Okay? The full energy, another new beginning energy. So definitely, meron talaga kayong bagong sisimulang chapter sa buhay ninyo. You're about to start something new sa buhay ninyo dito, no? So this is an exciting thing kasi you don't even know kung ano yung dadat na ninyo or pagdadaan ninyo sa journey na do, but nagtitiwala kayo sa inyong capabilities. You are believing in yourself and you are trusting in the divine universe and the rest of your spirit team na susuportahan kayo, nandyan sila para tulungan ka, gwardyahan ka, protektahan ka. Kaya malakas ang inyong loob dito na magsimula ng bagong chapter sa buhay ninyo, sumubok ng mga bagong avenues, lumabas sa inyong comfort zone, no? Nandiyan dyan ang lakas ng loob ninyo at tibay ng inyong dibdib at this time. So, what else? We have High Priestess. Ayan. So, sa lahat ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, hindi kayo pinapabayaan ng Divine Universe. The Universe is sending you intuitive messages, divine guidance, no, para makatulong sa inyo on how you're going to navigate your current situation. Kaya, napakahalaga na makikinig kayo sa inyong intuition. Okay? Lagi kayong makikinig sa inyong intuition. Follow what your intuition is telling you as well. At hindi lang, no, sa intuition ninyo pumapasok ang mga gabay sa inyo, but also in your dreams. May mga panaginip kayo siguro lately, you know, at yan ay mensahe sa inyo ng universe. Yan ay gabay para sa inyo ng universe. Makatulong sa inyo kung paano ninyo inanavigate ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. Kaya pay attention also to your dreams. So, what else? We have Queen of Pentacles. Sa lahat ng galaw ninyo sa ngayon, there is someone dito na very supportive of you. Maaring si Queen of Pentacles is your mom. Maari din na siya ay iyong boss na very supportive of you. Posible din na si Queen of Pentacles, grandma ninyo, no? Or someone na siguro very motherly sa inyo. So, that could be a person na very supportive of you, na laging nandiyan para tulungan ka, no? Yung ganun ba? Posible din na since this is a prosperous and abundant energy, maaari din na merong mga papasok dito na opportunities sa inyo, mga bagong opportunities na maaaring pagkaperahan, no? So maaring financial opportunities ito, at maaring ito yung sisimulan ninyo with the full energy.
Maaring you're going to start a new job, maaring a new career path, no? Negosyo, bagong business venture. So, maaring ganon ang ganap din for some of you. So, good luck. What else? We have Two of Pentacles. Ayan. So, ang dami sigurong opportunities dito, Capricorn. Maybe kaliwat kanan, yung kumakatok na opportunities and possibilities sa inyo. Kaya maaring nagmimini-mini-mo kayo. Alin kaya dito ang best para sa akin? So, maybe ganun ang ganap. Or, maybe you are multitasking. No? Maaring talent ninyo ang multitasking, pero siguro napapagod din kayo. Kaya, hinihingi din ang energy na to na i-balance ninyo ang inyong sarili so that you can give yourself time, no? Then, para magpahinga, ganun ba? You can balance out your life, no? Yung bang mabibigyan ninyo ng oras ang lahat ng areas ng buhay niyo para wala kayong ma-neglect, wala kayong mapabayaan, no? Yung ganun ba? What else? We have King of Wands. Ayan. So, si King of Wands naman, this is someone na very supportive, no? Very charismatic din siya. Maaring isa siyang leader, no? Then, na very supportive of you. So, posibleng boss ninyo ito. This could be male or female energy kasi general reading naman tayo. So, maybe this is a leader, maybe this is your boss sa trabaho na very supportive of you. So, posibleng ganon ang ganap dito for some of you. Lagi siyang nandyan para tulungan ka, i-boost ang inyong confidence, no? Bigyan ka ng encouragement. So, maaaring ganon ang taong ito sa iyo. So, good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Virgo. Four of Cups. Ayan. So, bored kayo, pagod kayo, yung siguro focused kayo on kung ano man yung mga frustrations na pinagdaanan ninyo, dissatisfaction na pinagdaanan ninyo recently, no? Kaya hindi siguro ninyo napapansin yung yung opportunity na kumakatok sa inyo sa ngayon. The universe is offering you something dito pero parang hindi ninyo pinapansin, no? Nandito yung offer, yung mata ninyo nakatingin sa kabila. So, talagang hindi ninyo makikita kung ano man ang ino-offer sa inyo ng universe sa ngayon because you're focusing on something else, no? Kaya, this is a heads up for you, Virgo, na there is an offer na kumakatok sa inyo. So, please look into it, no? Please look into it. Kasi, di ba, alalahanin natin na yung mga opportunity na dumadating sa buhay natin, yan ay para sa atin. Hindi i-offer sa atin ang kahit anumang opportunity if that's not meant for us. Kaya this is an invitation for you to open yourself, open your ears, open your eyes now para sa opportunity na ito. Okay? Because that is yours. We have Wheel of Fortune. Holy moly, napakaswerte ninyo at this time. Virgo, this is good fortune and good luck on your side. This is destiny at play. Magiging maayos ang lahat. There's so many movement going to happen dito sa buhay ninyo. Destiny is at play. There are a lot of changes, movements na mangyayari dito, and that is going to create positive changes sa buhay ninyo. Okay? Kaya napakaswerte ninyo. Hindi lang kayo maswerte sa pera, hindi lang kayo maswerte sa relationship, sa mga pakikipagkaibigan. Maaaring magiging swerte kayo sa lahat ng areas ng buhay ninyo. No? Aayusin. The universe is going to intervene in your circumstances around this time para ayusin ang buhay ninyo. Mas lalo pang pagandahin, mas lalo pang ayusin. Baguhin ang mga dapat baguhin. No? So, napakaswerte ninyo sa ngayon. We have Three of Cups. Ayan. So, napakaswerte talaga ninyo. Maganda. Now, there is going to be an energy shift. Matatanggal na to yung boredom na to. Yung energy na yan, negative energy na yan, that is going to be fading away na. Kasi magaganda na ang sumunod, diba? This is a time for abundance, a time for joy, a time of happiness, no?
getting together with friends and family. So, may mga pagtitipon na pupuntahan kayo, may attendan kayo dito siguro mga okasyon, celebration, mga ganon, birthday, wedding, kung ano-ano pa, no? At maaaring meron ditong catching up with friends, catching up with other family members na medyo matagal na siguro ninyong hindi nakikita. Nine of Pentacles, holy moly, this is wealth, no? Coming your way, Virgo. So, napakaswerte ninyo pagdating sa pera. Sa ngayon, this is abundance and prosperity energy din, ano? Dito, yung parang ano na to panahon nito for you to reap the rewards of your hard work. Ito na, makukuha nyo na, mahahawakan nyo na, mai-enjoy nyo na, masisavor nyo na yung fruit of your hard work. Kung ano man ang pinagpaguran ninyo, pinagtrabahuan ninyo, ito na yun. Ito na yung premyo ninyo. Ito na yung financial reward ninyo. You're going to experience na financial comfort dito that you deserve. Ito na yung comfort na minimithi ninyo matagal na gusto nyo naman maka-experience ng kahit konting luxury, and this is it, no? This is wealth coming your way, no? I-enjoy ninyo yan, i-savor ninyo yan dahil pinaghirapan ninyo yan. We have Page of Cups, ayan. So, maybe meron talaga ditong magpapakilig sa inyo. This is time for falling in love. This is a time for celebrating, no, occasion with someone or with the people that you love, with the people around you, yung ganon. So, this is going to be full of of happiness, joy, and love na panahon na ito. So, good luck to that. Maaari may mga imbitasyon dito sa inyo para sa mga okasyon, ano? Eight of Cups, this is a new beginning energy, no? Kasi meron kayong tatalikuran dito at meron kayong sisimulan, no? You're going to put an end to something dito and you're going to embrace a newness. At ang sunod ng 8 of Cups is 9 of Cups, which is falling in love, which is happiness, energy, at saka wish fulfillment. So, maybe you're heading towards your wish. Talaga, no? Kung ano man yung minimithi ninyo sa buhay, maaaring yan ang pupuntahan ninyo. Kung saan man kayong papunta, doon ninyo makukuha, no? Kung ano man ang inyong minimithi talaga sa buhay. Kaya magiging masayang-masaya kayo. So, there is a shift dito sa buhay ninyo. May mga kaganapan dito na tatalikuran nyo na, tatapusin nyo na, at mas excited kayong simulan ang bagong chapter ng buhay ninyo dito. What else? Knight of Pentacles. This is also prosperity and abundant energy. Kaya, ang swerte ninyo pagdating sa pera, Virgo. Maaring merong mga financial blessings na parating sa inyo. May mga swerte kayo sa pagdating sa pera. At dito, meron din papasok na mga opportunities talaga. Meron kayong mga money path na magbubukas para sa inyo. Meron kayong mga hahanap dito na a new source of income, yung ganon. Kaya go for it. Now, go for it. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Taurus. Pauna mensahe po ninyo ay Four of Swords. Ayan. So, dito sa Four of Swords, pagod kayo, no? This seems like stressed out kayo dito and you need to rest. You need to rejuvenate, to recuperate, ano? Maaari din ang iba sa inyo dito, kailangan lang ng tulog, no? Power nap, maaaring ganon. Posible din na nanggagaling kayo sa sakit. No? Siguro nanggaling kayo sa sakit. That could be physical na sakit or maybe emotional na sakit. No? Yung siguro nanggagaling ang iba sa inyo dito sa heartache, sa heartbreak, yung ganon. And you really need to distance yourself, no, for quite some time doon sa kung ano man ang nagdulot ng sakit na yan sa inyo. Magpahinga muna kayo. Kailangan ninyo muna na mag-regroup, gather yourself muna, and magpahinga, muni-muni, mag-reflection mode kayo, then get back to reality, no? What else for Taurus? We have Queen of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, you need to speak your truth. No, you need to speak your truth. Wag na ninyong i-sugarcoat pa kung ano yung mga sasabihin ninyo.
Kung ano ang nararamdaman ninyo, be honest, no? Be honest. Be truthful. Kasi hindi naman kailangan na pagtakpan ng ibang tao dito, no? Yun ang napipick up ko. Maaaring meron kayong pinagtatakpan dito na tao, gusto ninyong pagandahin ang imahe ng kung sino man dito to your expense, no? Kaya dito parang imbitasyon sa inyo dito, maging matatag kayo, magpakatibay kayo, at maging totoo kayo, no? Sabihin ninyo kung ano yung dapat ninyo sabihin, what is the truth, yun ang ilabas ninyo. Kung ano yung nararamdaman ninyo, kung ano yung nasa puso ninyo, nasa isip ninyo, put them into words, no? At hindi na kailangan na mag-sugarcoat pa. We have 8 of Swords. Ang iba sa inyo dito feeling trapped, feeling powerless. Siguro ang iba sa inyo, yung ibang tao, yung nagpapatakbo ng buhay ninyo. At maaring nagdudulot yan sa inyo ng iba, yung stress, nagdudulot sa inyo ng anxiety, Kaya siguro kailangan din ninyo dito na magpakatatag kayo, no? Tibayan ninyo ang inyong loob, mag-focus kayo sa inyong sarili, alalahanin ninyo na you have your own capabilities, you have talents, gifts, no? And that skills na magagamit ninyo para maging matagumpay kayo. No, you can do it yourself, no, na i-carry out ninyo kung ano man ang purpose ninyo in life, ano man yung mga goals ninyo, ano man yung mga dreams ninyo. Alalahanin ninyo na meron kayong kapital, meron kayong resources, no, para ma-carry out ninyo kung ano man ang mga gusto ninyo. You don't need to rely on other people, no, at all times. Hindi kailangan na umasa kayo sa ibang tao na lang, magbow na lang kayo ng magbow. Kung meron, alam mo yun, kailangan nyo lang talaga dito na i-activate niyo, encourage yung inner strength niyo. You have the power, to realize your dreams. You have the power, no, to do whatever you want to do. Kasi meron naman kayong makakayanan. No? Meron kayong talents, skills, and gifts tulad ng iba. Kaya kung kaya ng iba magtagumpay, kaya nyo din yan, Taurus. Okay? Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng iba kung meron kayong mga naririnig na hindi mo kaya yan kasi ganito, ganyan. No? Hindi ka magiging matagumpay kasi ganito, ganyan. No? Don't believe other people kung ganyan ang mga sinasabi sa inyo kasi kayo lang ang tanging nakakaalam kung ano ang kakayanan ninyo. Kayo lang ang tanging nakakakilala sa sarili ninyo kung sino kayo, kung ano kayo, ano ang mga kakayanan ninyo, ano ang mga kaya ninyong gawin. Kaya kung may mga naririnig kayo from other people na mga negative comments, no, as much as possible, wag na ninyong pakinggan. Kasi mas magtiwala kayo sa inyong sarili. Dahil kayo lang ang tanging nakakakilala ng totoo sa sarili ninyo. 'Di ba? Kaya walang karapatan ng ibang magsabi na kaya mo, na hindi mo kaya or whatsoever, no? 9 of Swords, ayan. So, siguro talaga namang problema kayo, no? Kaya kailangan ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na magmuni-muni so that you can get out of this situation. Kasi nai-stress kayo, posible din na ito, then, no? Yung pagiging trap ninyo sa ganitong mindset, sa ganyang sitwasyon, yun din ang nagdudulot sa inyo ng anxiety and worry, no? If you need, to talk to someone, no, para makahingi kayo ng opinion ng iba, perspective ng iba or advice ng iba, then do so, no? Pag muni-munihan ninyo, focus on what is positive, no? Kasi lalahanin ninyo na makapangyarihan ng thoughts and feelings natin. Kung ano yung iniisip natin, ano nararamdaman natin, yun ang nagmamanifest sa buhay natin. And we don't want, 'di ba, to magnify this energies na to. Mas gusto natin na maganda ang mangyari sa buhay natin. Kaya, itry natin i-transmute ang mga energies na to into positive energy para positivity ang sitwasyon na mapasukan natin. Para positive din ang sitwasyon, magagandang sitwasyon ang maa-attract natin towards us. Okay? Page of Wands, ayan, merong mga magagandang balita na parating sa inyo dito. Maaring ito yung magpabago din sa inyong kaisipan dito. Maaring ito yung magpabago ng inyong mindset, ng inyong perspective, no? There are good news coming your way. May mga communication na parating dito from other people at maaring yan ang pumukaw sa inyong damdamin. Maaring ito yung makapagpabago ng mga impormasyon na to sa
na, ano mo yun, nalulunod ninyong damdamin dito sa anxiety and stress, no? What else? We have Two of Wands. Ayan. So, maaaring meron mga plano din na iniisip kayo kung paano kayo makakalabas sa sitwasyon na to, and maybe nawawalan lang kayo ng lakas ng loob pa. Kulang pa siguro kayo ng lakas ng loob na gawin kung ano man ang naiisip ninyo. But at least, no, merong plans dito na iniisip kayo. No? Siguro, plano yan for the future kung paano kayo makakalabas sa sitwasyon na to. And maybe, plano din yan, ano, kung ano ang gagawin ninyo once na nakalabas kayo sa ganitong energy. So, posibleng ganun din ang ganap. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.